Hello po sa inyong lahat. Magandang araw. Ayan, ito na naman ang ating day 4 sa paglalakad. At tingnan nyo yung panahon. Magandang panahon today. Ayan, may share ako sa inyo ng mga pagkain na mas lalo pang lalala yung sakit nyo pag may sakit kayo. Ayan, number 1, share ko sa inyo is yung mga added sugars. Example ay yung mga soda drink. Ano ba yung mga soda drink? Yun yung mga example is mga Coca-Cola, Pepsi, Mountain Dew. Ayan, basta soda drink. Lahat ng soda drink ay hindi po maganda sa katawan, lalo na at inaraw-araw nyo. Ginawa nyo siyang instead of water yung ginamit niyo pang inom. Inyong mga ininom nyo ay mga soda. Ayan, disclaimer lang po. Hindi po ako doktor at lalo na at hindi po ako nutritionist. Ayan, yung mga i-share ko po sa inyo based lang po sa experience at saka mga payo ng mga expert. Yung mga expert, yung mga doktor, ayan. At saka yung mga nare-research ko na yung mga pagkain na hindi maganda sa katawan. So, wala namang siguro masama kung i-share ko sa inyo, di ba? Tsaka marami na ring mga instances na nangyayari ito sa mga at saka sa ibang tao. Pangalawa naman ay yung mga processed na meat. Ayan, ano ba yung mga processed meats? Yung mga bacon, hot dogs, yan yung mga nakapagdulot ng mga inflammation. Ibig sabihin ng inflammation ay, yung inflammation kasi na word ay reaction sa katawan pag kinain mo itong mga pagkain na ito. Pangatlo ay refined carbohydrates. Ayan, ano ba yung mga refined na carbohydrates? Yun yung mga pagkain na mayroong white flour. Ayan, may white flour at saka white bread. Mga pastries, mga snacks. Ayan, mahilig kayo sa snacks na lalo na at maaalat. Yan yung mga nakapag-spike ng blood sugar level ninyo sa katawan na maaring maidulot sa inflammation. Ayan. Maaring makapag-trigger siya ng inflammation ninyo sa inyong mga sakit, lalo na at may sakit kayo. Pang-apat ay yung mga fried foods. Mga fried. Diba, sino ba namang hindi gusto yung mga pretong pagkain, diba? Ayan, lalo na yung mga fried chicken, yung mga french fries, yung mga deep fried food na nakakain nyo, yung donuts. Ayan, okay lang sana kung banana Q. Okay lang siya, pero wag nyong araw-arawin. Kumbaga, wag nyong gawing snack. Pwede kayong kumain ng banana Q na walang konting konting asukal. At saka, wag nyong i-fried. Mas maganda pa yung ginanggang na saging. At saka, okay lang po na kumain kayo, pero yun nga lang, moderate. Wag araw-arawin. Yun yung mga oil. Yan. Mga refined oils. Yung rich in omega-6. Meron namang magandang oil na maganda sa inyong katawan, pero usually yung mga canola oil, yun yung mga oil din na usually na hindi maganda sa katawan, lalo na at ginamit niyo pang fry ng pagkain. Pang-anim, yung mga artificial sweeteners na mga tulad ng honey na mabibili ninyo sa supermarket. Meron kasing honey na hindi siya made of bees, made siya ng flower, o kaya may chemical sila nilagay para magiging lasa
Katulad ng lasa ng honey. Ito naman, yung excessive alcohol. Ayan. Excessive. Ano ba ang ibig sabihin ng mga excessive alcohol? Sobrang pag-inom. Yung mga nakakaisang casing kayo ng Red Horse. Pwede mo kayong uminom ng alcohol siguro once a week. Mga isang bote lang. Yun na yun. Pero pag inaraw-araw ninyo, lalo na at bata pa kayo, pero mga edad kayo na 40 pataas, ayan, delikado na po sa katawan. Ito natin ay yung mga processed and packaged na food. Halimbawa ay yung mga noodles, yung mga pagkain na napak na big example nito ay yung mga instant noodles. Yun lang yung mga pagkain na yun. Tsaka take note, yung inflammatory food po ay para po siyang response ng katawan na tinitrigger yung inyong mga kinain nyo siya araw-araw. Ayan, so dapat lang ay kainin nyo yung mga pagkain na walang additive, yung natural lang. Example ba natin yung kanina, yung saging na ginanggang, o kaya kamote na pinaboil nyo lang. Yan, yung mga saging, mga saba na walang additive, walang sugar. Yan, maganda kainin yan sa araw-araw para po ay mas humaba ang inyong buhay at sabayan ninyo ng paglalakad. Yan lang guys, paglalakad natin. So maraming salamat sa pakikinig ninyo at see you ulit sa susunod.